What's up guys, magandang araw mga kasari, may bagong topic na naman tayo tungkol pa rin ito sa atin. Mga business, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta sa maliit kong channel, marami. Kasi mga nag-comment doon sa mga nakaraan kong video kung paano ko daw ginawa na napalago ko agad ang aking sari-sari store noon, at ngayon ay naging mini grocery na, kaya magbibigay ako ng 5 paraan kung paano ako nagsimula. Kaya kung bago kang viewers dito sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin para hindi mo ma-miss out ang mga ganitong content about sari store business. Ready ka na ba? Let's go. Number 1, pagbibigay ng value. Kumbaga mahalaga ang iyong produkto dyan sa inyong lugar. Gaya ng sari-sari store, kailangan mo alamin kung ano ang needs ng iyong magiging customer nang sa ganun kumita ka na nakakatulong ka pa sa mga kabarangay mo. Kailangan ng customer ang maghanap sa iyong maging produkto. Pag nangyari yun, tiyak lalago agad ang iyong sari-sari store business. Number 2, branding. Napakahalaga ang branding lalo na kung ikaw ay magsisimula pa lang magnegosyo. Halimbawa na lang natin ay gusto mo magtayo ng bakery. Dapat ay bigyan mo magandang pangalan ng iyong bakery, at hindi lang yun, dapat ay masarap ang iyong timpla sa iyong tinapay nang sa ganun ay balik-balikan ng iyong mga suki, at hindi lang masarap. Dapat ay malinis ka, aya-aya tingnan, masarap nga ang tinapay mo at dugyot naman ang paligid mo, wala pa rin bibili sa'yo dahil yan ang una tinitingnan ng ating mga customer, lalo na pagpagkain ng paninda mo. Kailangan mo mag-effort lalo na kung ang kalaban mo ay sikat na bakery gaya ng Gardenia na tinapay. Number 3, pruweba. Ibig sabihin ng pruweba ay patunayan mo sa iyong customer na masarap ang iyong paninda. Halimbawa ang business mo ay kainan, paano mo masabi na masarap ang niluluto mo kung ay ang customer mo ay isa or dalawa, samantalang ang kalaban mo ay pinipilahan ng mga tao. Kaya dapat, bago magsimula ay siguraduhin mahal mo ang negosyo na pasukin mo, dahil dyan mo makikita ang paalaga sa iyong negosyo. Parang anak mo lang yan, kumbaga kailangan mo alagaan at palakihin ng maayos para kung ito ay nasa tamang edad na ay hindi niya makakalimutan ng bagay or pag-alaga mo sa kanya. Ganun din ang negosyo, pag inaalagaan mo tiyak hindi ka mawalan ng customer. Number 4, kakulangan. Marami ang gumagamit sa salita na kulang para sumikat ang kanilang mga produkto. At paano ito nagagamit ang salitang kulang? Halimbawa natin sa mga mall, napapansin nyo ba sa tuwing tayo ay magtatanong halimbawa sa mga damitan ay sasabihin sa atin, kunti na lang stock yan ma'am, sir, pili na kayo, baka maunahan pa po kayo, paubos na yan, sayang ay promo pa naman yan. Siyempre tayo ay interesado ay mapabili talaga tayo, baka nga naman ay maubusan, pero ang katotohanan ay marami silang stock. Simpleng paraan pero napaka-effective, hindi lang natin na i-apply sa ating sarili. Number 5, marketing. Halimbawa ay ang gusto mo na business ay kainan, at syempre gusto natin pumutok agad or makilala sa mga tao. Ngayon pwede mo gamitin ang social media, gaya ng Facebook, YouTube, at iba pa. At maaari ka rin magbibigay ng mga flyers at ilagay ang exact address nang sa ganun ay madali nila matuntin kung saan ang location ng iyong business. At hindi lang yan, dapat masarap ang iyong niluluto at representable sa iyong mga suki. Pag nagawa mo yan, tiyak lalago agad ang iyong negosyo. Hanggang dito lang muna ang ating topic ngayon mga kasari. Nagustuhan mo ba? Huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about sari-sari store business. Maraming salamat po. God bless everyone.